Lumaki ako sa isang pamilya na masaya dahil si tatay ay good provider, si nanay din ay lalong maasikaso. Napakasaya namin, lalo na pag dumating na si tatay kasi weekly lang siya dumarating. Talaga inaantay namin ang pagdating niya kasi una-unahan kami sa kanya, may pasalubong. Pero pag nandiyan si tatay, may madyungan. Alam ko nagagalit si nanay doon. Ako sabi ko, pag ako nagkapamilya talagang ibubuhos ko ang time ko sa anak ko. Ito ang nakagisnang pamumuhay ni Luz Biminda mula pagkabata at upang mapanindigan ang ginawang pangako, pinakasalan niya si Dennis noong 1979. Okay naman ang pagsasama namin. Ang ina-expect ko kasi pag nag-asawa ako, wala nang mga sugal-sugal. Bisis napunta ako sa asawa ko na nagsusugal din. Alam naman ng asawa ko, galit ako sa sugal. Kaya pag nagmamadyong siya, may time talaga na tinaob ko ang kanilang table. Doon pa napupunta yung oras niya. Kumbaga sa akin ay talagang dapat hindi mangyari yun. Kasi talaga ayaw ko talaga ng sugal. Bukod sa pagsusugal, sumakit din ang puso ni Luz Biminda sa kanyang natuklasan tungkol sa asawa. Dumating siya sa puntong nalaman ko rin na meron pa siyang babae. Nag-meet kaming tatlo tapos parang pinapili ko siya. Kasi sabi ng girl, buntis daw siya sa asawa ko. Kaya sabi ko, sige, kung buntis ka, magsasama kayong dalawa, ako, ibibigay ko siya sa'yo. Pero yung talagang malaman mo na may gano'n ang asawa mo, masakit is bilang isang babae. Bunga ng sitwasyong kinasadlakan, nagiganti si Luz Biminda. Ang dating kinamumuhuyan na sugal ay ngayoy bisyong kanyang kinahuhumalingan na. Hanggang dumating sa puntong pati padala ng anak ko, nauubos ko. Yan ang naging dahilan kung bakit nagalit sila sa akin. Nalaman din ng kapatid ko na baka pinapatalo ko yung dala ng anak ko, yung allotment. Siyempre, i-deny ko yun. Pero talo na talaga lahat. Ating sa puntong talaga, adik na ako dun sa pagsusugal na yan. Hanggang lahat-lahat na sanlanan. Dati, di ba, ayaw ko ng sugal. Tapos ako pala lahat ang magsusugal. Kinain ko lahat yung sinabi ko. Diba? Ngayon ako ang adik. Dumating ako sa puntong talagang wala na akong kakampi. Meron akong isang kaibigan, niyaya niya ako sa isang Bible study. Doon pala sa Bible study na yan, doon ko malalaman na kailangan ko talaga si Lord. Ang pagpapatawad ni Lord, siya lang talaga ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Siya ang mag-aayos ng kung ano man ang naging sitwasyon mo noon. Mula nang ipagkatiwala niya ang buhay niya sa Diyos, nagbago lahat ang sitwasyon. Unti-unti, nare-restore na yung aming relationship. Kasi ang bunso ko, doon ako nakatira. Parang siya ang nagre-report sa mga ate niya na talagang nagbabago na ako. Malaki pinagbago niya simula naging Christian siya. Hindi na siya nagsusugal, hindi na kami nag-aaway. Mas okay yung kasamahan namin ngayon, yung bonding namin. Talagang tunay na binago siya ng Lord. Pag meron siyang blessing, binibigay niya sa gawain ng Panginoon at maging to help others, yung mga nangangailangan. Na-restore, pati ang pagsasama namin ng aking asawa ay naging maganda. Kaya lang na-stroke siya. Sa akin, naging positive ako sa pangyayaring yun dahil alam ko yun ang way ni Lord. Kahit masakit, doon sa pangyayaring yun, doon natanggap ng aking asawa si Lord. Yung nangangailangan ako, kung saan ako pupunta, talagang lahat isinugal ko ang aking buhay. Ngayon, sinusugal ko ang aking buhay para kay Lord. Kumbaga, lahat ibibigay ko sa Kanya. Kaya sabi ko nga, Lord, kung saan niyo ako gagamitin, gamitin niyo ako, Lord, send me.